Yan, magandang hapon. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, magandang hapon. Gising ka ba? Yan. So, mga every 10 minutes po, titingnan nyo yung katabi nyo kung nakabukas pa ba yung mata niya. Yan. Okay, sino pong nandito nung nakaraang linggo? Yan, kung nandito po kayo last week, nagbahagi ng powerful messages si Pastor Josel and Pastor Heidi patungkol sa, sige nga po, sinong nakakaalala? Good God, good work. Sa Tagalog, mabuting Diyos, mabuting gawa. Yan. At balikan po natin ang pinaka-foundational verse na pinag-usapan natin last week na mahahanap natin sa Filipos 1 verse 6. Babasahin ko po, lahat po ng verses na babasahin ko sa araw na ito ay mahahanap sa ASND o ang Salita ng Diyos version. Yan. Sabi dito, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Ayan. Sino po ulit yung nandito last week sa 3 p.m. service? Ayan, magpapaquiz po ako. Pastor Heidi, makikita po natin kung sino yung nagno-notes. Ayan. Ano po yung 3 punto na ibinahagi sa atin ni Pastor Heidi? Sinong bibigyan po kayo ng halaman ni Pastor Heidi? Kung makakasagot po kayo na, Pastor Paul, ano po yung nilaglag? baka last ko na po to. Okay, unang punto, katiyakan sa mabuting Diyos. Yan. Pangalawa, ayan, A+ na po kayo, Nay. Mabuti ang Diyos at mabuti ang kanyang gawa sa akin. Pangatlong punto, choir pa po. Choir pa po sila. Palakpakan po natin yung mga A students natin. Ayan. Maraming salamat po. At kung hindi nyo man nakita yung panood online at sa ating pong mga kasama online, kung di nyo po napanood yung online service natin, last week, maaari nyo po itong balikan. Meron po tayong YouTube page. Makikita nyo po ito ng ating mga services kasi it's a good foundation ayon po sa pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Okay? At isa-share ko lang po ang, siguro to summarize, yung pinaka-takeaways ko last week. Okay pa po ba yun? Yan. Ang pinaka-tumatak sa aking puso ay itong part ng mensahe na ito. At babasahin ko po sa English. Yan. Sabi dito, frustrations come when you have your own timetable. Often, it's not about the will of God, but it's about the timing of God. It is interesting that God will call a person to do something and then not allow him to do it for a while. Alam niyo po nung binabalik-balikan ko itong dami pong patama ni Lord. Lord, wait lang, Lord! Diba? Yung mga parang, patama po talaga. In the Gen Z term, it's bugs. Okay? If you know, you know. Pero sa mga binasa ko sa inyo, hanggang sa punto na ito, ano ba yung mga bagay na ipinapakita sa inyo ng Panginoon na hanggang ngayon, alam yung pinagdadasal nyo pa rin, Kats? Ay, napasa ko ulit si Kats. Ano yung mga pangarap na binigay sa inyo ng Panginoon na hanggang ngayon, alam mo, parang hindi ko pa nakikita na nangyayari sa buhay ko? Meron po ba nakaka-relate? Ako, tinataas ko po yung kamay ko. Hindi po ba? Naalala ko lang, habang pinag-aaralan itong mensahe na ito, ako bilang isang ina na nakaranas na mabuntis sa aming panganay, I'm declaring kasi, panganay na si Q. Ay, I'm declaring lang, ikaw talaga, Pastor Cyrus, baka akala mo may bagong news na ako. But, naalala ko lang, what if, di ba, nalaman namin, buntis ako sa dinedeclare ko kasi, okay, na anak namin. Tapos the next day, manganganak na ako. Di ba mahirap po yun? Tama po ba? Yung buntis ka today, tapos bukas manganganak ka na. Bakit? Kasi merong mga bagay na kailangan nating pagdaanan upang maglumago,
kung ano yung nasa loob natin. There are certain processes that needs to be developed para lumabas ito sa tamang panahon. Kamusta ba tayo, church, pag tayo naghihintay sa Panginoon? Masaya lang ba tayo kapag nangyayari yung bagay ayon sa kagustuhan natin? O masaya din tayo kahit tayo naghihintay? Kahit na minsan, masakit, Lord. Pero may joy pa rin tayo. Something to think about. At dahil dun sa binahagi ko sa inyo, may gusto akong daanan tayo na istorya sa Bible kung saan siya ay nakaranas ng iba't ibang proseso sa kanyang buhay. At babasahin ko po ang buong chapter ng 1 Samuel 16. Yan, I'll try my best to make it quicker. But nakikita ko lang po yung need na daanan natin, yung kanyang salita. Okay? 1 Samuel 16, unahin ko po sa verse 1. Nang panahong iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, hanggang kailan ka magdadalamhati para kay Saul? Inayawan ko na siya, grabe po yung Tagalog. Inayawan ko na siya bilang hari ng Israel. Ngayon, punuin mo ng langis ang iyong sisidlan na sungay at pumunta ka kay Jesse sa Bethlehem. Pinili ko ang isa sa mga anak niya na maging bagong hari. Pero sinabi ni Samuel, paano ako makapunta ron kapag nalaman ito ni Saul, tiyak na ipapapatay niya ako. Sinabi ng Panginoon, magdala ka ng isang dumalagang baka sa Bethlehem at sabihin mo sa mga tao na pumunta ka roon para maghandog sa Panginoon. Imbitahin mo si Jesse na sumama sa paghahandog at tuturuan kita kung ano ang gagawin mo. Sabi dito, ituturo ko sa iyo ang anak niyang pinili ko. Take note, pinili ng Panginoon para maging hari at papahiran mo ng langis ang kanyang ulo. Sige po, for the sake of time, I'll move forward sa verse 8. Yan, tinawag na dito yung iba't ibang mga anak. Sabi sa verse 8, tinawag ni Jesse si Abinadab. Hindi ko po alam kung bakit ganun yung mga pangalan noong unang panahon. Masasabi niyo po ba, Pastor Edwin, kung bakit? Buti po ang pangalan niyo ay hindi Abinadab. Diba? Pastor Abinadab. Ayan. At pinapunta kay Samuel. Pero sabi ni Samuel, hindi siya ang pinili ng Panginoon. Pagkatapos, pinapunta ni Jesse si Shammah kay Samuel, pero sinabi ni Samuel, hindi rin siya ang pinili ng Panginoon. Verse 10, pinapunta ni Jesse kay Samuel ang 7 niyang mga anak na lalaki, pero anong sabi ni Samuel? Wala ni isa man sa kanila ang pinili ng Panginoon. Let me just say this, if you are called, you are called. Verse 11, tinanong ni Samuel si Jesse, sila na ba ang lahat ng anak mo? Sumagot si Jesse, may isa pa, ang bunso. Pero nagpapastol siya ng mga tupa. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo siya, hindi tayo magpapatuloy sa ating gagawin hanggat hindi siya dumarating. Kaya pinatawag ni Jesse si David at pinapunta sa kanila. Magandang lalaki siya. Taas nga po ang mga kamay ng mga magagandang lalaki. Ay, konti lang po. Yung nag-iisa pong magandang lalaki para sa akin, ay wala po dito ngayon dahil nagpipreach po siya sa Las Piñas Extension Service. Ayan. Nasaan na ba ako? Na-distract ako dun sa magandang... Okay. Ayan, sabi po dito, magandang lalaki siya, mamula-mula. Ay, tomato. Meron po ba ditong blushing at all times? Ayan, tingnan nyo kayo mga katabi nyo, baka may nagbablush dyan. Mamula-mula, ayan. Ang muka at maganda ang mga mata. Ayan. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon, pahiran mo siya ng langis dahil siya ang napili ko. Kaya kinuha ni Samuel ang langis at pinahiran niya sa ulo si David sa harap ng kanyang mga kapatid. Take note, sa harap ng kanyang mga kapatid. Simula ng araw na iyon, napuspos siya ng Espiritu ng Panginoon
at umuwi naman si Samuel sa Rama. You know, just going to the next verses, isa-summarize ko na lang po kung anong nangyari. Dahil umalis yung Espiritu ng Panginoon kay Saul at lumipat ito kay David, ngayon, nagkaroon naman ng masamang espiritu yun po yung translation masamang espiritu, na ipinadala para kay Saul. At alam niyo ba kung sinong pinatawag para magbigay ng kagalingan at kasiyahan? Yan, dalawang bagay. Alam niyo ba kung sino? Si David. At nung binabasa ko ulit tong mga verses na to, medyo natawa lang ako kay Lord. Na, di ba, okay lang naman tayo maging honest kay Lord, di ba? Inisip ko lang, yung tao na inanoint ni Lord bilang kapalit ni Saul, ay yung taong may kakayahan magbigay ng kagalingan at kasiyahan sa buhay niya. You know, sometimes, God would use what could irritate you to show you things. And I believe God is also teaching Saul at that moment. Pero kung mapapansin ninyo, pagkatapos na ma-anoint si David, hindi naman siya kagad naging hari. Tama po ba? At sa hapon na ito, mayroon din akong 3 punto na ibabahagi sa inyo. Patungkol sa proseso. At ang title ko po ay Pagyakap sa Proseso. Unang punto, bawat proseso ay oportunidad para lumago. Bawat proseso ay oportunidad para lumago. Naalala ko po, nung pagka-graduate ko ng college, hindi ko na po sasabihin kung anong taon. Kasi kanina, meron akong isang leader na kausap na sabi niya, yung year daw na gumraduate, nandito yata siya. Yung year daw na gumraduate ako ng college is year na parang kaka-gen up lang niya. Sabi ko, Lord, ba't ganon? But anyway, naalala ko lang, kakatapos ko lang nun gumraduate. And then after ilang weeks, nagkaroon po ako ng trabaho. At ang pinakauna kong trabaho is under a public relations company. So, ang ginagawa po nun, we're handling publicity of different clients, accounts, tinutulungan po sila like marketing, ganyan. Pero ang pinasok ko po doon na kinda closely related sa course ko ay bilang isang graphic artist at web developer. So, for a number of months, yun po yung trabaho ko. And then, for some time, nagulat ako, nagtataka ko, bakit kaya nilipat ako sa ibang department ng supervisor ko? Pinalipat niya ako sa accounts executive. Meaning, nag-handle ako ng accounts, gumagawa ako ng admin work, nagsusulat ako ng mga press release, nagko-communicate ako sa mga clients. Hindi ko talaga maintindihan. Iniisip ko, unang job ko to, tapos hindi pa tugma yung ginagawa ko. Pero alam nyo ba, sa panahon na yon, pinakita sa akin ng Panginoon kung gaano ka-importante ang bawat proseso. Na kahit na hindi natin alam kung bakit yun nangyayari, meron pala siyang bigger plan. Hinahanda niya tayo para sa hinanda niya para sa atin. Who would have thought na years after that, a few years after that, I'll be here working full-time and doing administrative work. At for 12 years now, I've been flowing in that administrative work. So, kung meron ka mang pinagdadaanan ngayon na parang iniisip mo, Lord, bakit ko to ginagawa? Bakit napagdadaanan ko to? Parang wala naman tong connection sa in-appoint mo sa akin, ay in-anoint mo sa buhay ko. Bakit hindi naman siya connected sa pangarap na binigay mo sa akin? Kapag tayo ay naghihintay sa Panginoon, may choice tayo, church. We can either enjoy the process, kahit mahirap, or mag-give up na lang tayo. Let me read this to you, and babasahin ko siya in English because I believe it's better said this way.
Our growth is anchored to our willingness to submit to God and the season we are in. Going through processes is part of the seasons that we go through. So, 3 p.m. service, kagustuhan ba natin na yakapin ang proseso? Or are we pushing so hard to go against it? 1 Samuel 17 to 20. Sabi dito, isang araw, sinabi ni Jesse kay David, "Anak, dalhin mo agad itong kalahating sako ng binusang trigo at 10 pirasong tinapay sa mga kapatid mo na nasa kampo. Dalhin mo rin itong 10 pirasong keso na pinuno ng hukbo. Kamustahin mo rin ang kalagayan ng mga kapatid mo roon. At pagbalik mo rito, magdala ka ng katunayan na mabuti ang kalagayan nila." Ano yung mga pagtugon natin kapag merong pinapagawa sa atin ng Panginoon na parang feeling natin, ang liit naman na bagay na to? Wala pong menial na task para sa Panginoon. Siguro isa kang volunteer tapos iniisip mo, ano ba naman to, nag-aayos lang ako ng mga chairs or nag-welcome lang ng tao. Sa ating mga host, di ba, maaring mapagdaanan mo yon, or bakit ganito, nagliligpit lang ako ng mga bagay-bagay, o kaya sa trabaho, bakit nagtitimpla lang ako ng kape, nagsistaple lang ako ng mga documents. God can do so much, even with little things that you are faithful with. Kung titignan natin, ano ang koneksyon ng pag-aalaga ni David sa mga tupa? Ano ba yung koneksyon ng pag-aasikaso sa mga kailangan ng mga kapatid niya? Parang wala, di ba? Pero tignan natin dito sa 1 Samuel chapter 17, verses 32 to 37. Pagdating ni David, sinabi niya kay Saul, "Wala po ni isa man sa atin ang dapat na panghinaan ng loob dahil lang sa Filisteyong iyon. Ako na po ang inyong lingkod, ang makikipaglaban sa kanya." Verse 33, sumagot si Saul, "Hindi mo kayang makipaglaban sa kanya, bata ka pa, habang siya'y mandirigma na mula pa sa kanyang pagkabata." Pero sumagot si David, "Matagal na po akong nagbabantay sa mga tupa." Remember, yung parang wala namang koneksyon yung pagiging hari niya. Parang wala namang koneksyon na bakit ako nag-aalaga ng tupa. But he was faithful with it. At sabi niya dito, "Matagal na po akong nagbabantay sa mga tupa ng aking ama. Kung may leon o oso na tatangay sa mga tupa, tinutugis ko po ito." Grabe. "Tinutugis ko po ito at binubugbog at kinukuha ang tupa." Imagine nyo na lang po. "Kung lalaban ito, hinuhuli ko ito sa leeg at hinahampas hanggang sa mamatay." Diba? Intense po talaga ang church. Diba tawag po doon, wasiwas? Tama po ba? Ayan, wasiwas. Sabi dito, "Nagawa ko po ito sa mga leon at oso at gagawin ko rin ito." Grabe po yung confidence niya, no? "Gagawin ko rin ito," asa na po yun? "Sa Filisteyong iyon na hindi nakakakilala sa Diyos dahil hinahamon po niya ang mga sundalo ng buhay na Diyos. Ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga leon at oso." Proseso po yun, di ba? "Siya rin ang magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteyong yun." Ang Panginoon na tumulong sa atin sa nakaraan nating mga pinagdadaanan, ay siya ring Panginoon na tutulong sa atin ngayon. Siya ring Panginoon na igagabay tayo sa ating iba't ibang proseso. Ito po yung kabutihan niya eh. Our God is intentional. Wala pong aksidente para sa Kanya. Paano mo tinatanggap ang paghahanda na ginagawa sa iyo ng Panginoon? Something to think about. Hindi nyo po kailangan sagutin ito ngayon. Perhaps nagsusulat po kayo ng notes, pwede nyo rin ilagay yan. Para mapag-isipan nyo, paano mo tinatanggap ang paghanda na ginagawa sa iyo ng Panginoon? Pangalawang punto.
bawat proseso ay oportunidad para umusad. Naalala ko po, around 2 weeks ago, nagkaroon po kami ng isang staff meeting. Nagkaroon kami ng time for praise and worship. At kinanta po namin yung awit na, I see the evidence of your goodness. Alam niyo po yun, di ba? So, kinanta namin yun. Tapos napaisip ako, hindi po ba minsan parang napapaisip tayo, talaga bang nakikita ko yung evidence ng goodness ng Panginoon? Sino dito kapag meron kayong pinagdadaanan, parang minsan di nyo maramdaman? Let's be honest. Di po ba? Pero habang umaawit kami ng kantang iyon para sa Panginoon, merong 3 words na na-drop sa aking heart, na-drop sa aking puso. At ang words na yon ay, within 3 days. Naisip ko kagad yung pagkamatay ni Jesus, pagkalibing, within 3 days, tapos siya'y nabuhay. Church, habang tayo'y yumayakap sa proseso, ano yung 3 days nyo ngayon? Ano yung within 3 days nyo ngayon na parang feeling nyo 10 years na? Alam ko na nung nagbahagi ng salita ng Panginoon ng aking asawa, weeks ago, na-mention niya na we underwent a miscarriage parang nalaman namin siya the day after Pastor Cox was ordained. And it has been a tough past months or so, and even until now. And sabi ko nga feeling namin ngayon, parang stuck kami. Yung parang meron kaming mga lab reports, here and there, kung anong naging cause nun, mga bagay na kailangan namin gawin. But we feel like we are within those 3 days na hindi namin alam hanggang kailan. But within those 3 days, all the more pinapakita ng Panginoon yung kabutihan niya. Na kahit na merong mga certain na bagay sa buhay natin na may hinihintay tayo, gumagalaw pa rin siya sa ibang parte ng ating buhay. Imagine, siguro dito na lang po ako pupunta. Imagine being on a staircase or a stairway. Alam niyo po yung aangat kayo, aangat. Tapos pagpunta niyo sa taas, or what we call landing points, parang ang tagal naman, bakit nandito pa rin ako? Ano tong within 3 days na to? Ano ba to? Bakit nandito pa rin? Parang, Lord, sabi mo dito ako, di ba? Nakaangat na ako. Bakit may pagtigil ulit? Bakit hindi pa rin nangyayari yung pinapanalangin ko? Bakit? Bakit, Lord? Dalawa lang po choices natin. Yung isa, patuloy natin pagkakatiwalaan ng Panginoon dito, or babalik tayo. Alam niyo po, landing stages sa staircase ay importante. At kung titignan natin, wala man tayo sa pupuntahan natin, pero nakaangat pa rin tayo. And maaaring nasa landing stage ka ngayon. It's not the end of your story. Maaaring merong mga bagay na gusto ang Panginoon ipakita sa atin while we're waiting. Paano kaya kung tumigil na lang bigla si David? Paano kung tumigil na lang siya alagaan ng tupa at sabihin niya, hindi naman to kailangan sa pagiging hari, ba't ako nang dito, babalik na lang ako? Paano kung tumigil siya, hindi niya makakaharap ang leon at oso? Kung tumigil siya, kung nag-give up siya, hindi niya makakalaban si Goliath. At even nung hinarap niya si Goliath, anong narinig niya mula sa mga kapatid niya? Na hindi niya kaya yon. Kahit na alam ng mga kapatid niya na siya ang anointed.
So kahit may naririnig kang negative comments ng mga tao na hindi mo kaya, na hindi yan tutuparin ng Panginoon, ano ang iyong gagawin? Magpapatuloy ka ba sa proseso o babalik ka sa dati? We have a choice. Pangatlong punto. Bawat proseso ay oportunidad para matuto. God does not waste any season. Minsan meron tayong mga pinagdadaanan na hindi maganda. Tama po ba? Maaaring kagagawan natin o kagagawan ng iba o merong kalamidad or kung ano man. Pero maaari pa din ito gamitin ng Panginoon para sa ating ikabubuti. Going back dun sa reality or sa katotohanan about the anointing of David, alam niyo po, magkaiba ang anointing sa appointment. Pero sa gitna nun, somewhere in between, meron tayong tinatawag na iba't ibang proseso na kinailangang pagdaanan ni David para mahanda siya sa kung ano ang hinanda sa kanya ng Panginoon. Bawat isa sa atin ay hinahanda ng Panginoon. Let me encourage you with this. In all reality, kami pong mga leaders at ministers dito, hindi po naman namin kailangan ng stage at mic para lang maibahagi ang kabutihan ng Panginoon. Kahit sa simpleng conversation po, binibigyan tayo ng oportunidad ng Panginoon na maibahagi ang kanyang kabutihan. Anong sinasabi natin dito? Hindi po natin kailangan ng titulo para lang tayo maging tapat sa kung anong ginagawa natin para sa Panginoon. David's faithfulness in the pasture prepared him for the battlefield, which also equipped him to be in the palace. Maaaring sa buhay mo ngayon, mas nakikita ng mga tao kung ano yung kakayahan mo. At ikaw na mismo, kina-question mo ang Panginoon, Lord, bakit hindi naman ako nakikilala ng boss ko? Hindi ako yun ah. Hindi ako. Clarify ko lang po, example lang po. Example lang po tayo dito. Mahirap pala magbigay ng example dito. Pero maaaring ikaw ay nasa ganong estado sa iyong trabaho na iniisip mo, ang tagal-tagal ko na, pinaghihirapan ko to, bakit hindi ako nakikita ng aking supervisor, ng aking boss? Just be faithful, kapatid. Be faithful. Hindi man makikita ng iba for a time, pero ang Panginoon parating nakikita ang mabubuting gawa na iyong inaalay para sa Kanya. Be faithful. Embrace the process. Patuloy tayo maging tapat sa pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Yun po yun eh. We don't own it. We are stewards. Pinagkakatiwala po sa atin. Yun nga lang po, privilege na po yun. And responsibility at the same time. How much more kung mabigyan po tayo ng pribilehiyo na mabigyan ng posisyon kung saan mas maging greater stewardship po ang ating maibahagi. At the end of the day, beyond the accomplishments that we have, God is more concerned with who we are becoming. Saan po ba tayo nakafocus? Oh, grabe, ang dami kong accomplishments, ito yung nagawa ko. At wala pong masama doon, kasi pinapakita natin ang glory ng Panginoon sa pamamagitan nun. Pero kung masyado po tayong nakatutok doon, na hindi na natin naaalagaan ang ating character, baliwala po yun. Maaari din naman na ikaw ay naghihintay ng sagot mula sa Panginoon patungkol sa iyong panalangin. Ganun pa din. Patuloy ka pa din magtiwala sa kabutihan niya. Hindi man ito, katulad ng sabi natin kanina during worship, hindi man ito mangyari ayon sa kagustuhan mo,
But it's always the best. It's always the best because He has good plans for us. May mga bagay na binubuo ang Diyos sa atin kapag hinahayaan natin siyang kumilos sa ating buhay. At yun, church. Walang question. I hope by now, wala na pong question sa kabutihan niya. Ang katanungan na lang ngayon ay para sa atin. Hahayaan ba natin siya? Ayon sa ating pananampalataya, sabi nga ni Pastor Maylene kanina, faith is now. Faith is now. Ayon sa pananampalataya mo ngayon, hinahayaan mo ba ang Panginoon na gumalaw sa bawat proseso ng iyong buhay? Dahil hindi ito mangyayari kung patuloy tayong magrereklamo at susuko. I know medyo strong words yun, pero yun po ang realidad. And we have to face the reality of His Word. And to wrap this up, alam niyo po, ang Panginoon natin, katulad nga sa verse na binasa natin kanina, pwede po natin i-flash ulit ang Filipos 1 verse 6. Natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw na pagbabalik ni Kristo Jesus. Ang Panginoon ay tapat sa simula, sa proseso, at sa katapusan ng mga pangako niya para sa atin. At alam niyo po kung ano yung nagbibigay ng lakas sa atin para mapagdaanan natin ang mga proseso sa buhay? Nagawa din po yun ng Panginoong Jesus. Can you imagine the God who created the heavens and the earth, ang ating Panginoon, pinili na maging mapagkumbaba, pinili maging tao, pinili na pagdaanan ng iba't ibang proseso, naging sanggol, lumaki, pinagdaanan ang ating mga pinagdaanan. What a great example of going through processes. Kung ang Panginoon natin ay willing na pagdaanan yon, what excuse do we have? He is our great example. Bago ako manalangin, gusto kong basahin ang verse na ito. Salmo 37, verse 23. Ginagabayan ng Panginoon ang bawat hakbang ng taong matuwid na ang buhay ay nakakalugod sa Kanya. Ang Panginoon ay nandito para gabayan tayo, hindi lamang sa umpisa, hindi lamang sa dulo, ngunit bawat hakbang na pinagdadaanan natin. Because our God never leaves us hanging. At sa hapon na ito, with all eyes closed, kung naririto ka at iniisip mo, paano ba pagdaanan itong proseso na to? Paano ko ba matatanggap ang ginawa ng Panginoon na proseso sa kanyang buhay nung siya ay nanirahan dito sa mundong ito para mamatay para sa akin? Kung ikaw ang taong iyon, inaanyayahan kita sa isang panalangin to receive Jesus in your life, ang nagbibigay ng kalakasan sa iyo na yakapin ang bawat proseso na meron ka sa buhay. Kung ikaw po iyon, maaari lang na itaas mo ang iyong kamay. Wala pong tumitingin sa inyo. Don't worry. This is a safe place. Sige, bibigyan ko po ng time. Again, if you are here and you know that you want to receive Jesus in your life para mas makita ang mga magagandang plano na meron siya para sa iyo, we are inviting you for
a prayer of accepting Him in your life. Kung ikaw po ang taong iyon, maaari lang na itaas mo ang iyong kamay so we can lead you in prayer. Salamat po. Salamat po sa mga kamay na nakataas. And church, samahan natin sila sa panalangin na to. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagmamahal na nagbigay ng daan para mabigay sa amin ang iyong nag-iisang anak na si Jesus. Tinatanggap namin si Jesus sa aming buhay bilang aming Diyos at tagapagligtas. Kami ay nagpapasalamat sa iyong kapatawaran sa aming buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan po natin sila. And bago po umakyat si Pastor Edwin, with all eyes closed still, if meron kayong pinagdadaanan ngayon na alam nyong medyo nahihirapan kayo na, of course, nakapakinig kayo ng salita, pero maaring sinasabi nyo sa sarili nyo, medyo mahirapan ako. Paano ko kaya i-apply ito? Kasi parang ang tagal-tagal ko nang naghihintay, parang ang tagal-tagal ko nang pinagdadaanan tong iba't ibang proseso na hindi ko na maintindihan kung kailan ba ito matatapos. Kung ikaw po iyon, on your seats with eyes closed, maaari lang po na itaas niyo ang inyong kamay at kami po ay mananalangin para sa inyo. At ako din, tataas ko rin yung kamay ko. We're here to do life together, church. Hindi po kayo nag-iisa. Ayan, nakikita ko po ang iba't ibang kamay na nakataas ngayon. And God sees your journey as well. He is the God of your journey. So, Father, we thank you. Maraming salamat po, Panginoon. Nakikita niyo po ang mga kamay na nakataas ngayon. At syempre, nakikita niyo po ang mga puso whose hearts are just surrendered to you, na kahit na minsan hindi nila maintindihan, hindi namin maintindihan kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay, na minsan hindi namin maintindihan kung bakit kailangan namin ang pagdaanan, ang iba't ibang proseso na pinagdadaanan namin. Maraming salamat po sa courage and strength to keep on keeping on. Courage and strength to embrace the processes all the more in our lives, because we know that you who began a good work in us is faithful to complete it. And you are not just our God of beginnings, but you are our God in the middle, and you are our God in the completion of your promises in our lives. So I thank you for peace. Maraming salamat po sa kapayapaan sa bawat tao na naririto ngayon. Kapayapaan, knowing na ikaw ang nagbibigay ng lakas para magpatuloy sila sa iba't ibang proseso na pinagdadaanan nila. Kapayapaan, dahil alam nila na ikaw ay patuloy na nagbibigay ng maganda at mabuting plano para sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Sa ngalan ni Jesus. Amen and amen.